Morning, Panginoon. At nawa ko, Panginoon, lahat ng mga salita ng Panginoon na ang narinig ngayong mga Panginoon ay mga salita, Panginoon, na nais na marinig ng Lord. At salamat po, Panginoon, dalawin po ako ng ibang nito, Panginoon, at gamitin na yung mga natin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Di ba tayo po mga Panginoon? So ngayong umaga po, meron po akong dalang pagkain. Dahil na yung mga pagkain ko dyan. Dahil ako to, syempre, kakain tayo, mga kapatid. Sino po mahilig kumain? Bukod sa akin. Ako, syempre. So kung mapapansin niyo po sa culture ng Filipino, kapag meron po tayong mga hindi pwede walang pagkain. Although, feeling ko naman sa lahat ng bansa, meron po. Pero iba, alam mo sasabi na iba yung pagkain ng Pinoy. Di ba po? Nakaranas na po kayo ng pagkain sa ibang bansa. Minsan matama. Dito may magic sarap eh, kaya masarap. Pero iba yung pagkain ng Pilipino. Kaya po, ngayong umaga ay kakain po tayo. Yan. Sige, may papakita po ako sa inyo. Tapos lahat po tayo ay may mga iba't ibang preference nila po sa pagkain. So ano po mas gusto nyo dito? Cheesy nachos o fries overload? Cheesy nachos. Ako nachos. Nachos din. Mas masarap yan. Ano lang, 190 lang yan sa mope. Sige, next. Sinigang o tinola? Sinigang. Tinola. Si Olga, tinola lang. Sinigang forever. Sisig o dinakdakan? Dinakdakan. Ice coffee o milk tea? Ice coffee. Salted caramel. ng but first coffee. Yan. Halo-halo o mais kunyelo? May beans kasi. Kung walang beans, halo-halo. Pero mais kunyelo. So yun lang yung mga pagkain din nila ko. So next tayo. So tuwing tayo ay pupunta sa isang restaurant or gusto natin na tikman yung isang pagkain, usually it comes from a recommendation. Halimbawa po, ako po, naalala ko, mahilig ko sa cheesecake. Mahilig ako sa cheesecake. Kahit after mo, hindi maganda yung nararamdaman ko. Mahilig ako sa cheesecake. Tapos, minsan ang ginagawa po namin, pumupunta kami sa iba't ibang coffee shop para mag-try ng cheesecake. Tapos naalala ko, si Ate Kat, sinabi niya, ay masarap yung cheesecake dito sa Cozy Blue. Yung sa pila, basta yung sa pila. Tapos, trinay ko po talaga siya kasi gusto ko siyang i-try. Hindi dahil favorite ko yung cheesecake, pero dahil sinabi niya na masarap. Naranasan niya po yun na hindi niya naman gusto talaga yung pagkain, hindi niya naman talaga favorite. Pero, gusto niya i-try kasi masarap. Nung sinabi ng kaibigan niya masarap. Tama po. So, kapag po magta-try tayo, usually, we go to the restaurant. Diba po sa Philippines? O kaya, sa ibang restaurant pa. Tapos, we eat the food. Siyempre, pag pumunta tayo sa restaurant, alam mo kung gawin natin na hindi naman tayo dun para magkwentuhan lang, kakain tayo dun. And then, kapag naranasan talaga natin or natikman talaga natin yung sarap ng pagkain, we share it to others. Hindi yung food, yung salita, word of mouth na, uy, ang sarap nito, grabe, try mo to. Ganun, di ba? Ako po mahilig ako mahilig ako kumain, tapos mahilig ako mag-recommend. Though, usually sinasabi sa akin na lahat naman sa iyo masarap eh. Which is totoo, wag lang imbolido, wag lang talaga yung imbolido. Pero, kapag meron tayong something na pagkain na natikman natin, na try natin, hindi tayo pwedeng mag-isa lang na makatikim nun. Dapat matikman din yung iba natin kakilala. Nalala ko si Kuya Joey, nirecommend niya yung ang sarap. Sabi ko, sige nga, try
taste. Kaya po natin ginamit yung food. So it's from Psalms 34. Sige, next na po tayo. So it's from Psalms 34 verse 8. Ang sabi po dito ay, taste and see that the Lord is good. All the joys of those who take refuge in Him. So yan, madalas po natin nakikita sa kusina o kaya sa mga restaurant na it usually relates to food. Pero ngayong umaga po, it is something different from what we are experiencing kapag nakakatingin tayo ng pagkain. So to share a backstory of Psalms 34, yung pong backstory nito ay nanggaling sa 1 Samuel. Basahin po natin siguro. Kung meron po kayo mga Bible. 1 Samuel. Sa 1 Samuel 21, verse 10 hanggang 22, verse 2. So, yan. So, babasahin ko po sa English. 1 Samuel chapter 21, verse 10 hanggang chapter 22, verse 2. Yan. So, ito yung experience ito yung nangyari kay David bago niya kantahin yung Psalms 34. So, ang sabi ko dito sa verse 10, so David escaped from Saul and went to King Achish or Achish of Gath. But the officers of Achish were unhappy about him being there. Ang sabi ko ng mga soldiers, isn't this David the king of the land? They asked. Isn't he the one that people honor with dances and singing? Saul has killed his thousands, and David his 10,000s. David heard these comments and was very afraid and of what King Achish of Gath might do to him. So he pretended to be insane, scratching on doors and rolling down his beard. And finally, King Achish said to his men, must you bring me a madman? We already had enough of them around here. Why should I let someone like this be my guest? Sa 22 po, so David left Gath and escaped to the cave of Adullam. Soon his brothers and all his other relatives joined him there. Then others began coming, men who were troubled or in debt, or who were just disconnected until David was the captain of about 400 men. So yan. So yun yung nangyari sa kanya. So kung pagkikwentuhan po natin, si David, na tumatake siya kay King Saul kasi hinahanap siya ni King Saul na parang criminal siya kasi gusto siya patayin. Pero out of jealousy, kaya siya hinahanap ni King Saul, pinaglahanap siya. Alam niyo po yung feeling na, kung hindi ko pa naranasan yun kasi hindi pa naman criminal. Hindi, alam mo yung hindi komportable yun, yung kapag hinahanap ka na para ka bang criminal, na talagang siguro, napapanood ko po sa mga K-drama, yung mga long shark, tapos nagtatago sila doon sa long shark. Ganun po yung pakiramdam, nakakatakot talaga siya. And si David, pumunta siya doon sa Gath, yung hindi ko alam kung city siya or province or region. Yung Gath. Yung lugar po na yun ay lugar po kung saan nakatira si Goliath. And yung time na yun, si Goliath ay napatay na niya. So tapos na yung era na yun na napatay na niya si Goliath. Kasi bata pa siya nung pinatay niya si Goliath. And yung kumbaga parang kung tatanungin mo si David, bakit sa lahat ng pagtataguan mo, doon ka pa talaga sa bayan ng kalaban mo? Sino ba naman magpupunta doon sa bayan ng kalaban mo? Kung magtatago ka, di ba dapat doon ka sa doon ka sa alam mo safe, sa familiar sa'yo. Pero ang dahilan, kaya siya nagpunta doon kasi hindi yun mapupuntahan ni Saul. Kasi nga, kalaban yung side ni Goliath sa Gath. Kaso, dahil nakilala na siya ng mga taga doon, actually, ang makakakilala sa kanya
Sabi po dun sa verse 12, David heard this comment and was very afraid. Literal na very afraid siya. As in, sobrang takot. Imagine na lang po natin kung paano yung takot ni David. Eh, di ba, ang tapang-tapang niya kung pumatay siya ng higante, tapos dahil dun sa narinig niya, takot na siya. So, ganun nakakatakot. Pero ang risk po kasi nun, pwede siyang patayin yung King Achish dahil nakalaban siya. Pero, ang ginawa niya, nagpanggap siya na baliw. Baliw. Ang ginawa niya, nag-scratch siya ng doors, parang naging zombie. Tapos, tunang-tunarian siya na may tumutulong laway sa bibig niya, ganyan. Ganun yung ginawa niya. Parang siguro, desperate times calls for desperate moments. Ganun. Ganun na yung pakiramdam ni David na wala na akong choice, ito na lang gagawin ko. And then after nun, nangyari naman po talaga na nakatakas siya dun sa si King Achish. At nagpunta siya dun sa Cave of Adullam. And then dun sa Cave of Adullam, meron pa siyang ibang kasama doon. At dun niya sinabi yung Psalms 34. Yan, nakita na natin yung picture kung saan nangyari yung Psalms 34. So, Psalms 34 is actually a testimony of deliverance. So, yung Psalms 34, 1-7, dito po natin makikita yung kwento kung ano yung, hindi naman specific, pero yung kwento kung ano yung nangyari kay David. Meron po dito sa Psalms 34, ang sinabi dito, sa 1-7, I prayed to the Lord and He answered me. And then, He freed me from all my fears. Remember, sabi po dun sa 1 Samuel, David was very afraid. Pero ang testimony niya, He freed me from all my fears. Ibig sabihin, it is a testimony of how God freed him from the fears na naramdaman niya nung tayo na nandun siya sa God. So, si David, through his testimony of deliverance, he shared kung paano siya nagpupuli sa Panginoon. He shared how he is boasting only in the Lord. He shared how God answered him when he prayed. He shared how he is free from all his fears. And he shared how God saved him from all his troubles. Meron po tayo mga ganitong moment na we are experiencing something na hindi maganda, hindi ganun ka-pleasant. Pero once we overcame it, ang sarap ikwento, no? Ang sarap ikwento na ay dahil sa grasya ng Panginoon na natapos kong season ng buhay ko na to, na nangyari ko ganito. Pero what if, andun ka sa season na tapos na nga, pero nagtatago ka pa rin. Tapos na nga, pero andun ka pa rin sa fear na baka paglabas ko dito sa cave na to. Kung ako si David, sasabihin ko, hindi na ako lalabas sa cave na to, dito na ako forever. Dito na ako titira. Ayoko na ako kasi paglabas ko baka mamatay din ako. Pero hindi. Ang testimony niya is as if he is free from all the troubles even outside of the cave. Amen? And ang sabi dito, in my desperation, I prayed to the Lord and He answered. Remember, when we are experiencing something, we are just one prayer away dun sa para mawala yung troubles natin. We are just one prayer away para mawala yung fears natin. Ilang beses na po ito naranasan na ang dami ko nang iniisip na overtake ko na yung lahat ng pwedeng mayroon sa akin. Prayer lang pala yung natapos ng lahat ng iniisip ko. Kasi minsan, although hindi natin makikita yung result talaga ng mga nangyayari after we pray. Pero the moment we pray, we are experiencing peace. The moment we pray, we are experiencing His presence. Amen. And in Psalms 34,
verse 8. After nung verse 1 to 7, nangyari kong verse 34, ng chapter 34, verse 8. Ang sabi ko doon, taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Sige po, himayin po natin yan. Doon tayo sa taste. Taste mo, tingnan. So sa taste, bakit po kaya taste yung ginamit ni David? Meron ba silang pinakain doon at that moment? Or meron ba silang pinagsasaluhan? Kasi feeling ko wala. Kasi cave yun eh. Tapos nagkatago sila doon sa cave. So bakit taste? Notice how David used taste to invite us about God's goodness. Sa Hebrew po, o di ba may pang-Hebrew na tayo? Nahawa tayo kay Patsy. Sa Hebrew po, ang taste ko ay tinatawag na taam. Tapos nung ninabasa ko, sabi ko, taam. So medyo malapit siya sa ano. Taam siya, no? Pero malapit siya dun sa Filipino word. So taam. Ang pagkakabasa ko, hindi ko alam kung paano pagkakabasa, pero may H po siya sa dulo, tapos may H sa unahan ng ang. So taam, para ano. So it means an essential character of something that can only be perceived by someone who is paying close attention. So, ibig sabihin, kung mapapansin niyo po, yung smell, pwede natin maranasan from afar. Halimbawa, may gumaan na basura. Alam natin na may gumaan na basura, pero hindi na natin kailangan lumapit para malaman na basura yun. O kaya naman kapag sa hearing, narinig natin yung sound from afar. Pero only the sense of taste that we only get to experience it if we take it in. Only the sense of taste na yung na-experience natin kapag, alam mo yun, kinain natin. It's the only thing, it's the only sense ng katawan natin na nararanasan natin siya kapag may pinasok tayo sa atin sa bibig natin. Kasi hindi mo naman siya matitikman through smell. Although na minsan may mga experience ako na, pag naamoy mo or nalasahan mo, nasa pipis. Ganyan po ay experience. Pero hindi naman natin na nasaan talaga yung pipis. Pero it is only the sense na nararanasan natin when we are close to it. Diba? O kanina po, yung mga pinakita natin pagkain. Diba, yung sinigang, tinola. Nakita natin siya, ako natakama ko, medyo, parang gusto mo mga. Diba, nakita natin siya, yung ice coffee, yung milk tea, yung ano pa ba, yung ice kunyari, yung halo-halo. Nakita natin siya, pero hindi natin siya natikman kasi nakita lang natin. Taste is something we experience kapag naranasan natin talaga. Kaya when someone is inviting us to taste something, they are inviting us to an experience. Ulitin mo natin. When someone is asking us to taste something, it is asking us to an experience. Naalala ko po nung pumunta ko sa Iloilo. So yung Iloilo po ay sa Visayas. So first time ko mag-airplane. Akala ko, pag mag-airplane, may passport. Wala kahit local. So nagdala ako pinag-book ako ng ticket ng boss ko. Tapos sabi ko, hindi ko sinasabi na wala akong passport, nahihiya ako. Tapos nandun na kami sa airport, sabi ng boss ko, "Hoy, punta na tayo sa Antagon, yung lalagyan ng baggage niya." Sabi, naiyak na ako, wala po akong passport. Tapos nagtasawa siya ng tawa. Kasi, pwede na ako ng passport. Ayun, inisip ko pa siya ng inisip. Ay, bata pa ako, 21 years old na ako. So, yun po yung kami sa Iloilo. First time ko, saya-saya ako. First time ko ma-Iloilo, first time ko mag-Visayas. Ang sabi sa akin ng boss ko, hindi namin pwede hindi itatry yung butterscotch. Sino mo nakapunta na sa Iloilo? Ayan, si Kuya Lomi. Sabi niya, hindi pwede hindi natin itatry yung butterscotch. Kasi, kapag hindi mo daw natikman yung butterscotch sa Iloilo, hindi mo daw na-experience talaga ang Iloilo.
kahalaga. Ganun kahalaga yung pagkain sa isang lugar. Sa pagsanhan. anong kailangan natin matikman para ma-experience natin ang pagsanhan? Natadali. Natadali ka naman si. Diba? So, ganun kahalaga yung ganun kahalaga yung pagkain dun sa experience. And hindi mo mararanasan yung sabi ng boss ko na hindi mo mararanasan ang ilo-ilo kapag hindi mo trinay ang butterscotch. So, dito sa parang sinasabi dito ni David na kapag hindi mo natikman yung goodness ng Lord, hindi mo mararanasan yung goodness ng Lord. Paano ba natin mararanasan yung goodness ng Lord? Paano natin siya matitaste? Katulad po nung pagpunta ko sa ilo-ilo, kailangan pupunta din tayo sa presensya ng Panginoon to taste the goodness of God. Amen? And if we are paying close attention to it, if we are paying close attention to what God, what's the goodness of God, mararanasan natin na it is not about the things that's happening around us. Katulad ni David, nasabi niyang, taste and see that the Lord is good, even after nung naranasan niya na pag-escape. Sa tingin niyo ba, there's something good about it? Kapag nagtatago ka? Is there something good kung nandun ka sa verge ng papatayin ka na? Di ba wala? How can David say na kailangan niyang na taste and see that the Lord is good even after nung nangyari sa kanya? Ibig sabihin, hindi nagmamatter yung goodness ng Lord dun sa nangyayari sa'yo. Kung ano man yung nangyayari sa'yo, mabuti man ang masama, mabuti pa rin ang Panginoon. Kasi, the goodness of God is not something na ginawa niya. It is who He is. Yun siya. He is good. Amen? And nung nagpunta siya sa Adullam, si David, may mga kasama siya doon. Kaya niya ini-invite yung mga kasama niya. Come on, taste and see that the Lord is good. Diba? Ganun niya naranasan yung goodness ng Lord. Kaya gusto niya maranasan din yung ibang tao kasama niya doon sa cave. And we have all been in this situation na parang hindi maganda yung nangyayari sa paligid ko. Pero someone would go to you, nilalapit sa'yo na the Lord is good. Naranasan niyo na po yun? Na magkatoon lang yan, ang dami na nangyayari masama sa buhay ko. Tapos lalapit sa akin yung health group leader ko, sasabihin, mabuti ang Panginoon. Diba? Parang ang ironic na sa panahon talaga na to, nararanasan ang kabutihan ng Panginoon. So, sunod tayo sa C. S-E. Yan, C. Taste and see. So, yung C naman po, hindi ko na nailagay dyan. Yung Hebrew word niya ay dalawa eh. Yung isa ay ra'a at yung isa ay chasa. Bali yung isa ay yung ra'a, yun yung hello, yan. Yung ra'a, yun yung seeing from the vision eyes natin. Pero yung chasa, C-H-A-Z-A-H, yan, chasa. Ang ibig sabihin is to perceive or to witness. So yung C dito, hindi lang siya literal na tingnan mo. Halimbawa yung pagkain kanina, tinignan natin siya, we get to experience a bit of it, pero hindi natin siya ma-appreciate without its taste. Or hindi natin siya ma-experience without its taste. Pero dito sa verse na ito, David was saying na witness the goodness of God. And I remember reading this verse sa Psalms 8, 3-4. Ang sabi ko dito,
Sige, sa next, ano po. Yan. Next pa. Yan, sa Psalms 38, 3 to 4. Ang sabi po dito, when I look at the night sky and see the work of your fingers, the moon and the stars you set in place, what are mere mortals that you should think about them? Human beings that you should care for them. So if we're going to look at the night sky, tingnan lang natin yung night sky, or yung clouds, or yung mountains, yung river, yung ocean. God created these things and so great na sino ba ako para isipin ng Panginoon? Diba? Sino ako? How near am I that you should think about me? You created these things. You set the stars in place. Alam niyo yung stars? Di ba may mga constellation? Hindi nababago yung place nila. Yung ano nila, yung gano'n. Hindi ko alam kung anong tawag doon. God set those stars in place. Pero, He is looking at you right now as if you are the only person on earth. He is caring for you as if kayo ang dalawang nakausap. So, yung see, dun sa taste and see that the Lord is good, is somehow seeing beyond what the eyes can see. Kung titingnan natin yung situation ni David dun sa first Samuel, it is something na hindi pleasant. So, kung titingnan lang natin siya with our eyes, kung titingnan lang natin siya dun sa kung ano yung nakikita ng eyes natin, hindi natin makikita yung goodness ng Lord. Pero kung titingnan natin siya beyond what the eyes can see, ganun siya pinotect ng Lord dun sa moment na yun, na even in the midst of parang mukha na siya mamatay, he is saved because of the grace of God. And that's how God is caring for us. Even though ginawa niya yung moon and stars na napaka-galing talaga, He is thinking about you and He is caring for you. Amen? So, dun sa sea, dun sa verse, kung notice niyo po, nauna yung taste. Nauna yung taste dun sa sea. So, ang na-realize ko po dito, taste comes first because God wants us to experience it. To experience His goodness first before we witness it. Kasi kapag na-experience natin siya, kapag na-experience natin yung kabutihan ng Panginoon, we will get to see beyond dun sa kung ano nakikita ng mata natin. If we get to experience His goodness, mas makikita natin kung ano yung behind dun sa mga nangyayari na hindi maganda or maganda dun sa buhay natin. And I remember yung pinuntahan nila Ate Pao na yung Aurora concert. Basta yung Aurora. Actually, po yun, nakita ko yun sa Facebook. So, nung nakita ko na may Kalikasi, may mga SB19 ganyan. So, gusto ko siyang makita. Tapos, kinento sa akin ni Ate Pao. Kasi Ate Pao, alam mo naman ko yung mag-went ako. Parang nandun ka na din. So, nung nagkwento si Ate Pao, inano niya na share niya sa akin kung ano yung experience dun sa concert or kung ano yung sa music festival. Tapos, na-realize ko na kahit pala ikwento sa akin ng super duper OA ng isang tao yung na-experience niya dun sa isang lugar, hindi ko pa rin ma-appreciate yung experience na yun, not until I am there. Not until I see it with my own eyes. Not until I experience it firsthand. And nung pinag sa akin ni Ate Pao, actually, gusto ko talaga magpunta. Kaso nung sinabi niya
masasabi mo lang siya sa ibang tao na itry mo naman tong itry mo naman tong goodness ni Lord, as if it's food. Itry mo naman tong goodness ni Lord. Masasabi mo lang siya na it is something good kapag naranasan mo siya. Masasabi mo lang siya na it is something good kapag na-witness mo kung paano talaga siya naging good. And dun sa ang nakakatuwa po dito sa verse 34, yung verse 8, it is an encouragement dun sa mga kasama ni David na dahil after niya mag-testimony, sinabi niya na ganito yung ginawa ng Lord sa akin, ni-rescue niya ako, sinave niya ako from all my fears and all my troubles. So, dun sa verse 8, sinabi niya, taste and see that the Lord is good. Na parang sinasabi niya na nakita niyo na, narinig niyo na kung ano yung ginawa ng Lord sa akin. Now, it is time for you to experience it. It is time for you to experience the same way I experienced it. It is time for you to experience the goodness of God. Kasi, naranasan ko rin yun. Amen? And dun sa next slide, makikita natin yung that the Lord is good. That the Lord is good. Dun sa verse 34a. So, sabi that the Lord is good. Goodness is God's character, not because of what He did, but because of who He is. So yung verse, it is to remind us na yung goodness ng Panginoon, it is something that we should experience personally. So, bilang mga followers ni Christ, alam ko po nararanasan natin yung goodness ng Lord. Pero every time na meron akong naririnig na nagtatestimony, natutuwa ako na they get to experience the goodness of God in a different way. Diba? We are worshiping the same God, pero we are experiencing God in many different ways. Katulad po sa akin, halimbawa, I can say na, ay, mabuti ang Lord, even though ang naranasan ko ay hindi na maganda. Pero some would say na, the Lord is good if after they experience something that is good. Pero ang encouragement sa atin ni David dito sa verse na ito, dun sa taste and see that the Lord is good, is experiencing the goodness of God because God is good, not because God did something good. Amen? And it is something na ina-encourage tayo to trust in Him in ways na hindi natin ma-imagine na magagawa natin, because it is trusting God na He will do something good for me kasi He is good. Parang yun yung character, yun yung character ni Lord. So, He will not do anything na makakaharm sa akin kasi mabuti siya. Amen. And ito po, dun sa next part na hindi natin po ito sa lima. So, taste, see, the Lord is good. So, yung sunod po ay all the joys. So, ang gamit ko po na version ay NLT, New Living Translation. Dun sa all the joys, ang meaning po dun sa all the joys or sa ibang sali po ay blessed. So, it is a privilege, a state of mind, and an exclusive experience. So, nakwento ko na kanina yung tungkol yung sa Aurora experience ni Ate Pao. So, she get to experience something different kasi nandun siya dun sa music festival na yun. Or ako minsan, I get to experience something good sa isang restaurant kasi pinuntahan ko siya. So, when we step into the goodness of God, nararanasan natin yun kasi nandun tayo. It's like an exclusive experience. So, ano yung exclusive experience na yun? Paano natin siya nararanasan? Dun sa next part, nung verse, of those who take refuge in Him. So, yung magiging
mararanasan lang natin yung privilege of experiencing the goodness of God if we take refuge in Him. Iniisip ko nga po, ano kayang writing strategy mo gano'n? Kasi usually sa Bible, madalas po yung kaatras, yung sulat. Parang nauuna yung parang result, tapos nasa ilalim yung action. Ilang beses ko na po yung naranasan sa pagbabasa ng mga verses. So dito po, sa taste and see that the Lord is good, all the joys of those who take refuge in Him. Paatras po siya, actually, from bottom to top, yung parang explanation niya. We will only get to experience, to taste and see that the Lord is good, yun yung all the joys, if we take refuge in Him. Amen? So, doon sa kanta po natin kanina, mananatili sa iyong meaning. Diba? If we stay still in His presence, if we take refuge in Him, we will experience His goodness. Parang sinasabi na din ni David na pag wala ka sa Panginoon, hindi mo mararanasan ang Panginoon. Kasi nga, paano mo nga naman mararanasan ng Lord kung wala ka sa Kanya? Kung umalis ka. So, of those who take refuge in Him is an action of trust. It is an action of trusting God despite all the difficulties that's happening around us. It is trusting God kahit na magulo yung paligid. And kung titingnan po natin yung verse, it is something very positive. Sobrang positive niya. Taste and see that the Lord is good. Sa ibang version ang sinabi, blessed are those who take refuge in Him. So how can something so positive came from something so negative? Paano ito nagmula dun sa pagkaka-escape ni David? Alam niyo po kung paano? Because David took refuge in God. Nanatili siya sa presensya ng Panginoon. Amen? And dun sa next slide. Those who receive the blessing of experiencing goodness of God are those who take refuge in Him. Just like David, tinestify niya paano siya dineliver ng Panginoon dun sa troubles niya. And then dun sa verse 8, in-invite niya yung mga kasama niya na danasin niya din itong goodness ng Lord. Hindi kayo talo dito. Walang lugi. Parang gano'n. Oh, taste and see that the Lord is good. And those who experience His goodness are those who testify it. Amen? Ang challenge po sa atin, mga nandito sa church is how do we testify the goodness of God kung ang nararanasan natin ay hindi maganda. Ako po personally, nung in-introduce po yung Ebenezer intentional discipleship, industrial, intentional. So, nung in-introduce yung Ebenezer intentional discipleship, ang challenge sa akin is, kasi yun, ang idea po ng EID or Ebenezer intentional discipleship is living life together. So, yung mga kasama mo sa health group, parang kasama mo na yun sa buhay forever and ever. Wala nang bitawan, todo na to. Forever na to. Tatanda tayo magkakasama. So, ang idea niya is to share everything that you're experiencing. So, ako po, bilang nag-lead ng isang health group, ang hirap na mag-share ng something na nararanasan ko na hindi maganda. Kapag alam ko hindi ko pa siya na-overcome or hindi ko pa siya natatapos. Pero ang kagandahan ko dito kay David,
sa state ng buhay niya na nagtatago pa siya, share niya na yung goodness ng Lord. Kasi alam niya, kahit dun sa gitna ng kaguluhan na yun, naranasan niya yung kabutihan ng Panginoon. Amen? So, ang encouragement sa atin, bilang mga part ng EID, let's testify the goodness of God despite the situation na nararanasan natin. Lagi niya sinasabi, mabuti man o masama, purihin ng Diyos. Tama ba? Mabuti man o masama, sa Diyos ang papuri. Yan. So, yung kanina kong shinare ko ng una-una, so how do we experience a good food? So, una-una po, we go to the restaurant, we eat the food, and we share others about it. Diba? Kapag naranasan talaga natin yung ganda ng lugar, yung ganda ng pagkain, yung ganda ng yung sarap ng pagkain, ganyan, we share it to others. The same way, if we get to experience the goodness of God, we take refuge in Him, we experience His goodness, we taste and see it, and we testify. Amen. We testify about His goodness. Huwag mong i-gatekeep, kapatid. Huwag mong sarilinin niyang kwento mo kung paano kami redeem ng Panginoon dyan sa pangyayari niya. Kasi someone, somewhere, is waiting for that story para maging pag-asa sa kanya. And ilang beses na po nangyari sa health group namin na may mga shinare ako na naging struggle ko. Tapos, naging struggle din pala siya ng mga kasama ko sa health group. And somehow, nakatulong yun sa amin na kumaga na-pent up yung although hindi naman namin natulungan ng isa't isa financially. Nag-ano lang kami, nagtatawaran na lang kami na, dami natin ganito, ganyan. Pero, na-lighten up yung situation because we testify about it. Naranasan niyo po yung kapag pinento mo na sa iba, yung naranasan mo, nagiging magaan na siya. Diba? Nagiging mas magaan siya kapag share mo sa iba. Kaya natin siya share. Kasi mas magiging magaan siya. And ito pong verse na to, yung buong verse chapter 34, ay nabasa ko, actually, nagdala-diretso lang po ako nagbabasa sa Psalms. So, nasa 40 na yata ako, 30 something. So, ito pong 34, very significant po siya sa akin kasi binasa ko siya after tumawag nung collector ng credit card. Nakakaya siyang i-share. Kasi, nagkaroon po kami ng financial mistake. So, it's an honest mistake na hindi namin nabayaran ng tama yung mga credit card namin. Tapos, tumawag ng credit card collector. Punta na lang mabait, hindi nagmumura. Gentle lang. Siguro, tinawakan sila ng gentle parenting. So, tumawag siya. Tapos, tinatanong niya ako kung magkano yung settle. Tapos, yung nire-request nilang i-settle is medyo malaki. Sabi ko, hindi ko alam kung kaya ko siyang bayaran kasi nga, last day ko na ng trabaho ng May, ngayong end of May. Tapos, ng June, tapos wala pang tumatawag sa akin ng mga bago mag-hire. Ganyan. So, kung iisipin mo, kung iisipin ko with my little brain, parang hindi ko siya kaya isipin. So, pinausap ko siya, siguro na 15 minutes kami magkausap. Ang sarap na nakausap, parang nag-counseling kami, medyo very light. Kasi hindi niya sinasabi ko sa kanya, ganito yung situation ko, ganyan. Tapos, meron pa siyang sinabi, I understand na naiintindihan ko po yung situation niyo, sana po magkaroon po kayo ng work, ganyan. Kaya niyo po pwedeng i-settle, ganyan. Sabi ko, sa December, pwede ba yun sa December na? Tapos, sabi niya, sige po, inalot ko na lang po. Tapos hindi siya nag-react. Tapos nag-thank you siya na for sharing yung situation
sinabi niya sa akin na, pero ma'am, hindi ka namin aalisin dun sa mga tatawagan pa rin kasi everyday ka pa rin tatawagan. Pero i-share niyo na lang po ulit yung story niya. So everyday, literally ko yung script ko na ganito yung nangyari sa akin. Ito yung situation ko sa December ko siya mamaya. So ganun siya lagi, parang everyday, parang every 7 a.m. Kanina nga tumawag ko yun. So every 7, mga ganun, 7 to 8, ganyan. Tumatawag sila. It takes courage to answer that call. Kasi hindi lahat ng credit collector mabait. Parang si David na nagtatago. Nagtatago ako dun sa mga nangolekta sa akin ng credit. Pero after yung call na yun, nabasa ko tong Psalms 34. Kaya sinerch ko kung ano yung story nitong Psalms 34. Sabi ko, parang nasabi ni David na taste and see that the Lord is good. Anong nangyari sa kanya? And nagulat ako kasi ganun yung nangyari sa kanya. Akala ko it is something na grand, na maganda, na halimbawa, nanalo siya ng prize o kaya naging king siya, mga ganyan. Akala ko sa ganung situation, pero nanggaling siya dun sa situation na lowest point ni David. Ang term na dun sa binasa ko na commentary, unkingly. So, hindi mukhang king yung sino nga naman kasing king ang magtatago, di ba? So, after reading this, na-realize ko na, grabe, God is good. Kasi even though ganun yung experience na nararanasan ko everyday, buti na lang mabait pa rin yung Metrobank na tumatawag sa akin. And after ang galing ng landlord, minsan ginagamit talaga yung mga anak ko talaga para ipa-realize sa akin na nahuli ang Lord. Alam niyo po, after nung habang nagbabasa ako ng verse na yun, kinanta ni Kenji yung Great is thy faithfulness. Pero yung 5 years old, kakantahin yung morning by morning, new mercies I see. Wala na, umiyak na ako. So sabi ni Kenji, wala, iyak ka. Kumanta ka. So parang ayaw ko na naging negative sa kanya yung idea ng pagkanta niya. Pero sino nga, parang na-realize ko na, Lord, thank you Lord, kasi every morning nakaka-receive pa rin ako ng grace mo. Every morning nakaka-receive pa rin ako ng goodness mo. Nararanasan ko pa rin yung goodness mo. And that's the invitation of taste and see that the Lord is good. And even in the simplest things, kaya natin maranasan ang presensya ng Panginoon. Kaya po yung taste and see, because it is an experience of His goodness. It is an experience of His greatness. It is an experience of His presence. Amen. And if we get to experience His goodness, let's testify about it, mga kapatid. Because someone, somewhere, needs that testimony para ma-lift up siya. Amen. Let's pray. Dakilang Diyos, mga kapangyarihan sa lahat, we glorify your name, Lord. We worship you, Lord. Salamat po, Panginoon. Because of your goodness, because of who you are, Lord God, nandito kami, Lord God, by your grace. Nandito kami, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, dahil sa grasya mo, Panginoon. And we worship you, Lord God. We thank you, Lord, for all the things, Panginoon, na nararanasan namin. Salamat, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na pinaparanas mo sa amin, Lord God. We may never understand, Panginoon, kung paano mo ginagawa lahat ng ito, Lord God. Paano mo binibigay sa amin ang kapayapaan despite the difficulties that we are experiencing. Pero Lord, we are here, Lord God. We want to experience your presence. We want to experience your goodness. We want to experience you, Panginoon, in this life, Lord God. And we pray, Lord God, na sa umagang ito, Panginoon, we get to taste and see your goodness, Lord. This is something that you bless us with, Panginoon. And right now, Lord God, we take refuge in you. Mananatili kami, Panginoon, sa presensya mo, Lord. Mananatili kami, Panginoon, sa biyaya mo, Lord God. And we ask that this morning, Lord God, as we take refuge
peace, Panginoon. Salamat po, Panginoon, and sa lahat ng ikaw, Lord God, with all the things that you've shared with us, Lord God, this morning, I pray, Lord, na lahat ng nararanasan namin for the next few weeks, Panginoon, ay makikita namin, Panginoon, yung goodness mo beyond all the situations that will happen, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon. We worship and glorify your name. We worship you, Panginoon, not because of what you did, Panginoon, but because of who you are, Lord God. And we raise up your name. We raise up your presence, Panginoon. Sa iyo namin binibigay, Panginoon, ang papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Kaya Panginoon. Ngayon, magandang umaga po sa ating lahat at ngayon naman po ay nanako po tayo sa pagbibigay po sa Panginoon. Sino po